Review natin ang nakaraan. Nakita natin na natapos nga tayo doon sa judgment on false teachers, pero hindi pa ganap na tapos. Halos nasa gitna na tayo noon. Dahil natapos tayo rito sa verse 11. Kung ipapaalala ko sa inyo, sabi rito, kahabag-habag sila, sapagkat sila'y lumakad sa daan ni Cain at sumunggab sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at napahamak sa paghihimagsik ni Korah. Kahabag-habag sila na tumutukoy doon sa mga false teachers, sa mga bulaang guro. At inisa-isa natin yan, yung kasaysayan, tungkol kay Cain, tungkol kay Balaam, at tungkol kay Korah. At nakita natin mga kapatid, nung nakaraan, ang bigat na galit ng Diyos sa mga bulaang nagtuturo ng reliyon o sa mga false teachers na nagtuturo ng mga maling doktrina, maling aral, at maling mga pamumuno. At sa kasaysayan nakita natin na marami silang nadadaya at hanggang sa panahon natin ngayon ay maraming nadadaya. At ang mga nadadaya ay nakakasama sa pagpaparusa ng Diyos sa mga false teachers. Kaya kinakailangan mag-ingat tayo mga kapatid. At ang pinaka magandang pag-iingat natin laban sa mga false teachers ay magkaroon tayo ng kaalaman, ng matinding kaalaman sa salita ng Diyos. Dapat ang bawat Kristiyano, mga kapatid, kayo, hindi lang ang mga katulad kong nagtuturo, dapat palabasa tayo ng banal na kasulatan. Sapagkat diyan nakasalalay kung maliligaw tayo ng tagapagturo o hindi. Kung tayo'y walang kamuwang-muwang sa Biblia, at kung sa bawat pag-aaral sa mga worship services, sa mga Bible study, ay umaasa lang tayo doon sa paliwanag ng ministro, baka mamaya maligaw tayo. Dahil po pwede magkamali ang preacher. Lalo na kung hindi siya nag-aaral na mabuti, o kaya pwede siya magkamali kung talagang sinasadya niya magkamali at kung meron siyang masamang motibo. Dahil nakita natin na talagang kuminsan ay sinasadya na magturo ng mga nakapipinsalang mga aral. Ang sabi ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro, nung mga nakaraang mga pag-aaral natin. Ang tawag niya doon sa Tagalog, sa translation na Tagalog, nakapipinsalang mga aral. So, yun ang mga itinuturo ng mga bulaang guro. Merong nananadya May nananadya talaga Sana kung honest mistake Kung honest mistake, okay lang at handa siyang i-correct ang kanyang pagkakamali. Okay lang yun. Pero paano kung talagang nandadaya? Meron talaga. Maging sa panahon natin ngayon, talagang ginagamit ang Biblia na sasadyain na magturo ng maling aral para matulad, parang natutulad lang nung kay Balaam ng dahil sa upa. Dahil sa merong ibang pagnanasa. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid, sapagkat sabi nga doon sa mga nakaraan nating pag-aaral na yung mga yan ay nakapasok ng lihim sa mga Christian churches. Hindi natin nila lahat, pero talaga kung minsan yung mga matitinong churches ay napapasukan din ng ganun. Nahalo sila sa gitna ng mga Kristiyano. At ang mga nadadaya nga mga kapatid, yung mga hindi pala aral ng salita ng Diyos. Kaya maging matalas po tayo sa ating ginagawang pakikinig kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ang payo ko sa inyo ngayon, huwag kayong umalis dyan. Pag nag-aaral tayo ng Biblia, pumirmis na tayo. Total, andyan lang naman kayo. Sa inyong karamihan, sa inyong mga tahanan, nakaupo kayo, baka may nakahiga pa rin. Pumirmis lang tayo mga kapatid. At kung lalaktawan natin, hindi maiiwasan na tumayo tayo, iwanan natin ang gadget natin, yung pinapanood natin, sana balikan po natin para talagang alam natin ang detalye. So tutuloy na tayo. Pagkatapos ng verse 11, siyempre verse 12, na kaya ko nasabi, mag-ingat tayo. Yung mga susunod na talata mga kapatid, o na mga talata, ay naglalahad ng ilang mga description pa. Pagsasalarawan ni Judas tungkol sa mga bulaang mga guro.
Mabasahin po natin rito. Ang sabi sa Judas sa 1:12, ang sabi, ang mga taong ito'y pawang mga batong natatago sa inyong pagsasalo-salong may pag-ibig. Kapag sila'y nakikipagsalo sa inyo ng walang takot, na ang pinangangalagaan lamang ay ang kanilang sarili. Sila'y mga ulap na walang tubig, na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy na walang bunga sa pagtatapos ng taglagas, na 2 ulit na namatay na binunot hanggang ugat. Isa-isahin po natin. Mga taong ito'y mga batong natatago. Sino yung mga taong yan? Mga bulangguro pa rin ang tinutukoy dyan. Ano yung batong natatago? Hindi yan yung mga mahalagang bato. Kundi yan yung sabi sa English, these are hidden reefs. Alam niyo yung reefs? Yung mga coral reefs sa karagatan. Hidden reefs. Sila yung mga bato sa dagat na hindi agad nakikita. Kung minsan akala mo puro tubig. Tapos meron palang mababaw na lugar doon. Akala mo puro malalim. Meron palang mababaw na lugar doon. Punong-puno ng mga malalaking coral reefs. At kadalasan kapag ganyan na nangyayari at nasagasaan ng barko yan, kadalasan na yan ang nagiging sanhi ng damage ng barko. At kung minsan, dahil sa mga yan, nawawasak ang barko, yung ilalim niyan, at nagiging dahilan ng paglubog ng barko. Ibig sabihin, ano pinakikita natin dyan? Kung ang konteksto ay ang mga bulaang mga guro, abay hindi mo sila mahalata sapagkat para silang batong natatago. Ikaw nakasakay sa iyong bangka, dire-diretso ka, akala mo malalim pa rin yun, bigla kang, ang bilis-bilis ng takbo mo, bigla kang matitisod ng batong yun sapagkat siguro mga ganito lang kababaw yung dulo ng bato. Kapag nabangga yung puwit ng bangka mo na, wasak yung bangka mo. Lalo na kung mabilis yung takbo mo. Lulubog ka. O ganun ang mga bulangguro. Delikado. Nakatago, nakalihim. Kaya nga, lihim na pumasok mga bulangguro na hindi mo agad mahalata yan. Kung hindi ka matalas sa pag-aaral ng Biblia at sa pakikinig, hindi mo mahalata na binobola ka na pala. Marami yan sa panahon natin ngayon, maging nung unang siglo. Kaya nga isinulat yan. Marami nagkalat na yung mga ganun sa mga Christian churches nung unang panahon pa. At masasabi natin hanggang sa mga panahon natin ngayon. At ang sabi nga rito, sa inyong mga pagsasalo-salo, nakatago daw sila sa ating mga pagsasalo-salong may pag-ibig kapag sila'y nakikipagsalo sa inyo na walang takot. O nakikihalo sila, nakikisalamuha yung mga bulangguro sa mga mananampalataya. Gaya ng mga nabasa natin noong nakaraan, yung ikalawang Pedro 2:13, nabanggit din ni Pedro yan, na habang sila'y nakikisalo sa inyong handaan. Dahil yung ikalawang Pedro, pinakita ko sa inyo, yung ikalawang Pedro, ay parang ini-echo ni Judas, yung nakasulat doon sa ikalawang Pedro, parang tugman-tugma yung kapitulong ikalawang Pedro at itong sulat ni Judas. Nasabi pa rito, na pinangangalagaan lamang ang kanilang sarili. Yung mga false teachers, ang kanilang pinangangalagaan lamang yung sarili nilang interes. Alam niyo sa English yan, mabigat-bigat pa yung pagkakatranslate. Shepherds feeding themselves. Shepherds, ano yung mga shepherds? Mga pastor na walang malasakit sa kawan na gaya lamang ng pagpapastor na kaya lamang nagpapastor dahil nakikinabang sila doon sa kawan. May mga ganun yung mga hindi naman lahat yung mga talagang ginawang profession lang ang pagpapastor. Alam niyo yung pagpapastor hindi profesyon yan. Ako hindi ko tinuturing na profesyon yan. Ang pagpapastor ay isang bokasyon. May sweldo ka man o wala. Dapat magpastor ka. Maliit man o malaki ang allowance mo, diretso lang. Pero nakikita talaga natin sa panahon natin ngayon, talagang maraming yumayaman sa kanilang pagpapastor. Kung talagang yumaman ka rin, bahala ka. Pero meron talagang nagtuturo ng mali. Okay lang kung malaki budget ng kongregasyon, palaki rin sweldo mo. Pero yung iba talagang sinasadya magturo ng kamalian para lumaki
yung income nila. Nakita niyo, no? Tatakotin pa yung mga miyembro. Dapat magbigay ng ganyan. Ano sabi dyan? Shepherds feeding themselves. Wala sila malasakit sa kawan. Talagang upa lang. Medyo masasakit na salita yan. Pero yung mga sulat ni Judas, masasakit din mga salita. Pati yung kay Pedro. Sapagkat nakita natin, pati yung kay Pablo, kapag tumutukoy sila sa mga bulaang tagapagturo, masakit sila magsalita. Masasakta ka lang naman kung ikaw talaga yan eh. Di ba? Wala naman sa atin ganyan mga kapatid. So, yan yung mga bulaang teachers na shepherds feeding themselves. Pinangangalagaan lamang nila ang kanilang sarili. So, ano pa sumunod? Sila'y mga ulap na walang tubig na tinatangay ng mga hangin. Mga ulap na walang tubig. Ano ipinapakita yan? Diyan, wala silbing ulap. Siguro, ang silbi nun, lilimang ka lang. Pero yung talatang ito, nakita natin, ulap na walang tubig. Parang ipinapakita dyan na mahalaga yung ulap na may tubig, lalo na sa agrikultura at pangangailangan ng mga tao. Hindi kailangan ng tao kung ulap. Okay, kung lilim lang ba? Lilim, madali lang lumilim Kahit wala namang ulap Pero, ang ulap, kung puro ulap na walang tubig lang yan, ang nasa itaas natin, at hindi na uulan, magugutom tayo. So, ganyan tinulad yung mga bulaang tagapagturo. Na para silang ulap na walang tubig, wala kang makakatas. Na pagpapala mo na rin. Magaling magsalita, magaling magtalumpati, matatamis magsalita, pero parang ulap lang na walang tubig. Walang laman. Yung kanyang sinasabi, kapag pinag-aralan mo ang banal na kasulatan, tinatangay ng mga hangin. Parang marupok na marupok. Ano pa sabi dyan? Mga punong kahoy na walang bunga sa pagtatapos ng taglagas. Punong kahoy na walang bunga. Anong klaseng punong kahoy na walang bunga? Ano silbi ng punong kahoy sa magsasaka? Kapag halimbawa, agrikultura, negosyo mo, kaya ka nagtanim ng puno para inaabangan mo ang bunga niyan. Hindi pan-display lang yan. Siguro sa kamay nilaan, pwede na rin yan. Pero sa agriculture, hindi pa pwedeng magtatanim ka. Makasisikip lang sa lupa yung puno na hindi nagbubunga. Di ba mayroong parabola si Kristo? Na mayroong isang punong kahoy na hindi nagbubunga. Ang sabi nung amo, ano ba yan? 3 taon ng ganyan yan, hindi nagbubunga. Putulin na nga yan. Nakasisikip lang ng lupa yan Sapagkat kinakailangan puno, nagbubunga. O ganyan yung mga false teachers. Puno, pero walang bunga. Nakatindig lang, walang bunga. At ang sabi pa rito, na 2 ulit na namatay, na binunot hanggang ugat. O kapag ang puno, 2 ulit na namatay, binunot hanggang ugat. Ano mangyayari nun? Ano pinapakita nun? Tuyong-tuyo. Tuyong-tuyo, pag tuyong-tuyo na yung kahoy, ano mangyayari? Igagatong na lang sa apo yan. Yun ang pinakasilbi nun. O may silbi din pala yung puno na walang bunga. Igatong sa apoy, gawing uling. So nakita nyo kung paano just a verse na yan. Nakita ko matindi yung description ni Judas Talagang ipinakikita na yung kasamaan, yung kawalan ng pakinabang sa espiritual, kawalan ng pakinabang sa pananampalataya ng mga kapatid kapag ang false teachers ang nagtuturo. So, ganun yun. Tuloy pa natin. Ito pa, matindi rin to. Ang sabi rito sa verse 13, tungkol pa rin sa mga false teachers to. Nagngangalit na alon sa dagat. Itinulad sa nagngangalit na alon sa dagat. Na pinabubula ang kanilang sariling kahihiyan. Alam niyo yung nagngangalit na alon sa dagat? Pag hampas na hampas yun, siyempre may mga foam. Foam sa English mga bula. No, parang yun lang inilalabas nun. Anong klaseng bula ang nilalabas nun? Kumbaga sa false teachers, mga kahihiyan. Yun lang inilalabas nun. Nagngangalit pa yung alon sa dagat. Parang nagpapaiwating ng maiingayan. Nagpapakita ng kaingayang kaguluhan. Maring matapang, mukhang bold. Meron siyang boldness. Pwedeng ganun.
na sa kanyang pangangaral ng mga nakakapinsalang aral, para bagang akala mo, totoong-totoo yung sinasabi. Pero bula lang yun, bula. At ang binubula nun yung kanyang sariling kahihiyan. Mga nagtuturo ng mga nakapipinsalang aral. Tingnan yung alon ng dagat, no? Pag bumagyo, malalakas ang alon ng dagat. Paghampas niya sa dalampasigan, paghupa ng bagyo na makikita niyo sa dalampasigan, yung mga basura ng dagat napunta ron. Parang basura lang ang ibibigay niyan, magiging resulta ng bula ang mga taga-pagturo. Ano pa sabi riyan? Mga paggalagalang bituin. Alam niyo paggalagalang bituin? Alam niyo yung mga bituin, mga kapatid, ginagamit ng mga navigator sa karagatan ng mga seaman. Yung mga nagnanavigate sa karagatan at maging sa kalupaan. Sa gabi nagagamit yan para kunin mo yung direction mo. Ang mga bituin, mga kapatid, sabi nito, mga paggalagalang bituin, hindi nagagamit ng mga navigator yan. Walang silbi sa navigator yan. Sapagkat ang ginagamit ng mga navigator ay yung mga bituin na hindi umaalis sa kanyang kinalalagyan. Lalo na yung North Star, kung tawagin. Sapagkat yung North Star, mga kapatid, nakatutok yan sa North Pole. Ibig sabihin, pag alam mo yung North, hindi ka maliligaw. Pag may compass ka, alam mo yung Norte, permanente. Yung North Star eh. Pag nakita mo yung North Star, yun, direksyon yun, papunta sa Norte. At yun yung bituin na may pakinabang. Pero yung mga false teachers, yan yung mga bituin na pag-alagala lang. Wala ka mapapakinabangan kapag direksyon ng buhay ang iyong aasahan sa mga false teachers, maliligaw ka ng landas. Ayun, bituin, parang ganyan. Tingnan niyo, nakita ko. Mga pag-alagalang bituin. Pero napapansin niyo yung mga medyo makikinang na bituin. Nandyan yung sabi rito, the North Star Polaris. Nakapermanente siya. Magamat paikot-ikot din yung iba, no? Pero makikita nyo, ibang permanenteng bituin pa, yung tinatawag na Big Dipper, kung tawagin. No? Yung Big Dipper, yan na magtuturo sa iyo kung nasaan yung North Star. Kasi yung Big Dipper, kahit umiikot yan, permanente siya. At nakaturo sa North Star. Yan ang magiging clue mo para makita mo. Siyempre, hindi ganyan kabilis no? Hindi ganyan kabilis yung takbo. Ilustrasyon lang yan, nakita ko, para maintindihan natin. So, yung mga pag-alagalang bituin na sinasabi dyan, mga bituin na walang pakinabang sa navigator. Diba? Maliligaw ka. Dahil bago-bago ng direksyon yun Ang dapat mong sundin, yung permanenteng bituin, gaya ng North Star. No? Para malaman mo kung anong direksyon patungo ka. Ano pa sabi na yan? Na silang pinaglaanan ng pusikit na kadiliman magpakilanman. Nadinig niyo yan nung nakaraan na nabanggit din yan ni Pedro, yung pusikit na kadiliman na tumutukoy doon sa impyerno. Ibig sabihin, sa impyerno pupunta yan. Yung mga false teacher. Yan ang sabi ng Biblia. Hindi po ako may sabi. Hindi po paghahatol yan. Mga mabibigat na deklarasyon yan ng banal na kasulatan. Kaya natin pinag-aaralan yan, unang-una, nakasulat sa Biblia yan. At nakakita natin ang haba-haba ng pagkakasulat isang buong sulat isang kapitulo pati kay Pedro, isang kapitulo lumagpas pa sa isang kapitulo kay Pedro. Si Pablo marami rin sinasabi tungkol sa mga false teachers. Kaya importante mga kapatid nakilalanin natin yung mga false teachers. Maganda nga kung ipapahintulot ninyo ilabas na natin yung mga video nila yung mga pagtuturo ng mga kamalian Pero marami na o-offend kasi pag gano'n Paano yung iba? Minsan naliligaw yung iba. Hindi nila alam, makala nila gano'n. Kasi mga false teachers, isipin nyo na lang sa panahon natin ngayon. Kinakanta nila yung kinakanta natin. Mas magaganda pa yung execution nila ng music ministry nila kaysa sa atin. Mapagkakamala mong kasama natin Hindi naman lahat, no? Pero marami dyan, nagkalat. Yung iba nga, enjoy na enjoy pa tayo. Fans pa nga tayo na iba Nakala natin okay yung aral Maganda yung awit. Diba, paano naman yung aral nun? Nakala natin kung maganda awit, maganda na rin aral. Pare-pare lang naman tayong kumakanta Pare-pare lang tayong tinutugtog Mag-iingat tayo, kaya ako nababanggit yan. Kasi yan ang trend ngayon, trending
Akala ng mga ibang mga Kristiyano, okay, gospel songs, ang ganda-ganda. Akala pare-pareho na yan. Hindi ho. Ang importante, hindi yung awit. Importante yung aral. Yung aral, mga kapatid. Aral na dala-dala ng awit, dala-dala ng mga nagtataguyod ng awit na yan. At baka mamaya mahulog tayo, mapagkamalan nating hindi false teacher pala yung nakunguna na yan. So pag-ingatan nun natin ngayon yan, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Kasi nung unang panahon pa, mga kapatid, problema na ng churches yan. May mga lumilitaw na mga bulaang tagapagturo, nagsisimula pa kung minsan sa gitna ng kapatiran. So yun mo. Ano sabi ni ito yung ineko ni ni Judas sa sulat ni Pedro sa ikalawang Pedro. Sapagkat sila ay nagsasalita ng kayabangang walang kabuluhan. Parang yan yung alo ng dagat kanina na bula lang, na ibinubuga yung bula ng kanilang sariling kahigan. Hindi na naman nagsasalita ng mga mayayabang walang kabuluhan. At ang mabigat nito, at nang-aakit sila sa pagnanasa ng laman sa pamamagitan ng kahalayan. Nang-aakit. Talagang magagaling mangumbinsi yung mga yan. Tutuksuin ka pag sinabing nang-aakit. They entice by sensual passions of the flesh. Talagang ginagamit nilang pang-akit yung pagnanasa ng laman. Hindi lamang tungkol sa sexual. Pag sinabing pagnanasa ng laman, dyan kasama rin yung iba pang mga material na ipinapangako ng mga bulaang guro sa mga natutokso nila. No, marami silang pangako, lahat may kaugnayan sa material Gaya nung yayaman ka, di ba? Aasyenso ka, kapatid. Basta i-claim mo lang yan. Kaya nga ibinubulgar natin kung minsan, nababanggit natin yung mga maling katuruan ng mga tinatawag na health and wealth gospel o yung mga nasa prosperity gospel. Dahil hinihila nila, nakukonbinsin nila yung mga tao na maghangad ng mga material na yaman at ginagamit nila ang reliyon at pananampalataya na sa pamamagitan daw ng pananampalataya, basta i-claim mo lang yan. Mapapasayo yan. So mag-iingat tayo sa mga ganun tunog ng pangangaral, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo, pag ang tinataguyod ay health and wealth gospel, prosperity gospel, false teacher yan, mga kapatid. Maniwala kayo. Ano pa sabi rito? Ang naakit nila sa pagnanasa ng laman sa pamamagitan ng kahalayan sa mga nakatakas mula sa namumuhay sa kamalian. O sabi nga rito sa English, those who are barely escaping from those who live in error. Barely escaping. Pansinin niyo yung mga salitang yan. Pag sinabing barely escaping, sa Tagalog ng barely, bahagya o hindi pa lubusan. Hindi pa lubusang nakatakas, bahagya pala nakatakas. So nakikita natin dyan yung naakit sino? Yung mga nagsisimula pa lang na magbagong buhay bilang mga Kristiyano. At kung ikaw, matagal ka lang Kristiyano, pwede ka rin makasama dyan na those who are barely escaping. Ibig sabihin, kahit matagal ka na, pero barely escaping ka pa lang. Barely, hindi ka pa ganap na nakakatakas. Para kang baby Christian. Di ba? Bakit ba tinawag kong baby Christian? Mga sanggol pa sa pananampalataya. Sino ba yung mga sanggol sa pananampalataya? Yung mga mahihina. Bakit ba mahihina ang isang kapatid? May mga kapatid na mahina sa pananampalataya. Bakit sila nagiging mahina sa pananampalataya? Dahil hindi sila masigla sa pagdalo sa pagtitipon. Nung tayo nagtitipon pa, o ngayon naman, ito pagtitipon natin sa broadcast, yung mga tinatamad na makapanood ng ganitong mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung mga tinatamad na magbasa ng salita ng Diyos. Hindi ka uunlad sa pananampalataya mo. Yan yung mga madaling mahikayat na mga magagaling na mga speakers, na mga profesional na mga tagapagsalita. Sila ang madaling matukso at maligaw na mga bulaang tagapagturo. Bakit? Mababaw yung pundasyon mo sa salita ng Diyos. Ito yung mga taong nakatakas na pero hindi pa ganap na nakatakas. Bakit? Kulang pa kasi. Kulang sa pagkain ng kanilang kaluluwa.
Kaya mga kapatid, kaya ako dinidiin-diin dyan. Sapagkat ang magpapaunlad ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Huwag tayong aasa sa mga extracurricular na activities na tulong lang yun eh. Tulong lang. Sinasabi ko, halimbawa, huwag kang aasa sa sigla ng music ministry. Huwag kang aasa sa banda. Umasa ka sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Umasa ka sa salita ng Diyos. Nandyan yung pundasyon ng ikatitibay natin sa pananampalataya. Sapagkat marami na tayong nasaksihan na talagang aktibo sa mga banda ng musikang pang-gospel pero mababaw tungkol sa salita ng Diyos. Mababaw ang kanilang pundasyon sa salita ng Diyos. Madaling natitisod, madaling nawawala sa pananampalataya, madaling natutokso at naliligaw pa ng mga aral. No, hindi ko dinidiscourage sa mga music ministry. Ina-encourage pa nga natin eh. Nagtataguyod tayo ng music ministry pero palagi kong sinasabi yan na kailangan pagbutihin natin ang pundasyon natin, palalimin natin ang pundasyon natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tungkulin ko yan mga kapatid na ipaalala sa inyo yan. Huwag tayo basta-basta dun sa trending. Ang trending ngayon, banda. Hindi ganun. Ang music ministry, ang awit, papuri yan sa Diyos. Bunga yan dapat yan bunga ng ating pananampalataya, ng ating mga natutunan, gratitude natin sa Panginoon Diyos. Umaawit tayo ng mga papuri. So, kaya ko nababanggit yan mga kapatid dahil marami nga ang nakikita natin na nauhumaling sa ganun lang. Nauhumaling lang sa tugtugan. Pero pag dating na ng panahon ng pagkaaral, hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Bahagya lamang kung makinig. Kaya mababaw ang kanilang pananampalataya. So pag-isipan nyo mabuti. Matagal na tayo nag-aaral dito sa pandemic period natin. No, sa coronavirus period sa quarantine na pag-aaral natin. Ilang buwan na tayo rito. At napansin nyo mga kapatid na lahat ng mga talatang nababasa natin kung paano tayo sisigla sa ating pananampalataya, kailangan ng higit pang malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga isa-isa natin hanggat maaari yan eh. At pinipilit nating may paliwanag lahat ayon din sa pagkakasunat. So yan po mga kapatid, no? Yung sinasabi ni Pedro tungkol doon sa nabasa natin sa Judas 1:13. Tuloy tayo sa verse 14. Babasahin natin sa Judas 1:14. At sa mga ito rin naman si Enoch na ikapitong salinlahi mula kay Adan ay nagpahayag na sinasabi, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang laksa-laksang mga banal. Tigalo muna natin. Si Enoch, kilala natin, no? Kung hindi nyo nakikilala yan, mababasa nyo yan sa Genesis. Siya yung, sabi niyan, ikapitong salinlahi mula kay Adan. Tama yan. Pag binilang nyo yung salinlahi, ikapito siya mula kay Adan. At si Enoch, mga kapatid, ay isang taong natala sa Biblia, diyan sa Genesis, na hindi nakaranas ng kamatayan. At dito sa Judas, nakita natin, si Enoch pala ay propeta rin. No? Si Genesis kasi hindi nabanggit yan. Pero dito nabanggit na si Enoch, lumalabas propeta rin. Sapagkat nakita niya Ang sabi niya, nagpahayag, so may sinulat siya. Kaya lang, din natin nakita kung nasa yung sinulat niya. Kasi hindi naman na-preserve lahat, no? Pero at least dito, meron tayong reference. Na sabi ni Judas, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang laksa-laksa mga banal. Masyadong long range, no? Yung kanyang prophecy, no? Mula Genesis, tapos yung sa Revelation, nakita niya, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang laksa-laksang banal. Nakita niya si Kristo. Dumating na nga. Nakasama kanyang laksa-laksang mga banal. Second coming ng Panginoon sa Kristo na naisulat niya. Bakit daw dumating? Tuloy natin. Upang igawad ang hatol sa lahat at upang sumbatan ang bawat kaluluwa sa lahat ng kanilang masamang gawa na kanilang ginawang may kalikuan at sa lahat ng mga bagay na malupit na sinalita sa kanya ng mga hindi makadiyos
na makasalanan. Ano po nakikita natin dyan? Sa pagbabalik ng Panginoon Kristo. Gaya na sinabi ni Pablo sa Thessalonica, na sa kanya muling pagbabalik ay maghihiganti siya sa mga hindi nagsitilima sa Ebanghelyo. E dito naman sabi, sumbatan ng bawat kaluluwa sa lahat ng kanilang masamang gawa. Nakita niyo, no? Sa muling pagbabalik ng Panginoon Kristo, gagantihan Diyos. Parurusahan ng lahat ng mga hindi gumawa na mabuti. Susumbatan ng lahat ng mga gumawa na masama. At yan, sa kontekstong ito, nakita natin yung mga false teachers, number 1, na parurusahan sapagkat inililigaw nila ang mga tao mula sa kaligtasan, inilalayo nila. Dahil sa kanilang mga sariling mga pagnanasa, dahil sa mga material na bagay, dahil sa mga masamang motibo, yun nakikita natin yan eh. Dahil doon sa mga masasamang pagnanasa, kaya nagagawa ng mga false teachers yan eh. At itong sumunod na talata, parang ito yung summary ng mga bagay na nabanggit ni Judas sa 16. Ang mga yun ay mga mapagbulong. Yung mga nabanggit niya, yung mga nakarang verses. Yung mga bulaang guro, mga mapagbulong, at yung mga nadadamay dun. Mga mareklamo. O yung mga nadadamay dun, natatandaan niyo yung kwento dun kay Cora. Sila yung mga mareklamo, mga nadawit ni Cora. Mga mareklamo na lumalakad ayon sa kanilang mga sariling pagnanasa. At ang kanilang bibig ay nagsasalita ng mga pagmamataas na pakunwaring pumupuri sa mga tao para sa sariling kapakinabangan. At talagang pansarili lang ang kapakinabangan eh. May pakinabang kasi. Di ba? May pakinabang. May advantage sila sa pagsasalita ng mga maling aral. Nakikinabang sila na may kaugnayan yung pakinabang nila sa pagnanasa ng laman. Pagnanasa ng laman, mga material na bagay, kasama ng mga sexual dyan. So yun po mga kapatid, yung portion tungkol dun sa condemnation of false teachers. Dadako naman tayo dun sa a call to persevere, yung panawagan na pagtsatsaga. Ito naman yung sa portion mga kapatid. Ito yung huling bahagi na ng ating aralin. Tungkol sa panawagan na tayo mga mananampalataya sa gitna ng mga false teachings na yan, sa harap ng mga false teachers, nagkalat yan, dapat maging matyaga tayo sa ating pananampalataya. Sabi rito sa Judas 1:17, ngunit kayo mga minamahal, alalahanin ninyo ang mga salitang sinabi nung una ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Alalahanin daw natin yung mga sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Nais ko lang ipaalala mula dyan sa talatang yan na mahalaga ang mga sulat ng mga apostol. Saan mo ba mababasa yan? Sa Biblia. Yung mga aral na isinulat nila, dyan natin ibinabatay ang ating mga paniniwala, ang ating mga practices sa paglilingkod sa Diyos. Binabatay natin yan sa mga sulat ng mga apostol. At dito naman sa puntong ito, nabanggit ni Judas, na alalahanin daw natin yung mga salitang sinabi ng mga una ng mga apostol ng Panginoon. Tungkol saan naman yan? Kasi maraming sinabi, no? Ito, sapagkat sinabi nila sa inyo, ito daw sabi ng mga apostol, magkakaroon ng mga manlilibak sa huling panahon na lumalakad ayon sa kanilang masasamang pagnanasa. Nakita nyo, no? Magkakaroon daw ng manlilibak, sa English ay scoffers. Manlilibak yan yung mga nagmamaliit ng mga aral, mga nangiinsulto ng mga tunay na aral, mga nagbabaliwala sa katotohanan. Iniinsulto nila yung mga parang pang-insulto yan eh, doon sa salita ng Diyos eh. Parang pangahamak yan sa salita ng Diyos yung kanilang ginagawa. Na lumalakad sila ayon sa kanilang sariling masasamang pagnanasa. So mayroong pagnanasa talaga eh, masamang pagnanasa eh. Mga material na bagay yan, mga panlupang bagay. Tuloy natin, kaugnay niyan, sinabi ni Pedro,
Ito yung sinasabi ni ito yung sinasabi ni Judas. Alalahanin natin, sinabi ng mga apostol. Ito, katulad ni Apostol Pedro, chapter 3. Kung makikita nyo, chapter 3 na yan, no? Pinakita ko sa inyo, chapter 2. Ang sabi ko noon, chapter 2, tungkol sa mga false teachers, saka false prophet, chapter 2 ng ikalawang Pedro. Tumagos pa hanggang chapter 3. Ang pagtalakay ni Pedro. Ang sabi ni Pedro, na dapat ninyo maalala mga salitang ipinahayag nung una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Paalala ulit si Pedro. Tungkol naman santo. Tungkol na sinabi ng mga banal na propeta. Mahalaga daw yung sinabi ng mga banal na propeta. Yung utos ng Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol. Ano yun? Una sa lahat, ito yung sinasabi niyan. Sabi daw ng mga propeta, utos ng Panginoon, sinabi ng mga apostol. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak at lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa. Tunog na rin, di ba? Tunog yung kay Judas din eh. Ini-echo pa rin ni Judas doon eh. Pero ito yung importante rito mga kapatid. Mahalagang aral yan. Kaya pinag-aaralan natin dahil utos ng Panginoon. Bilin ng mga propeta. Bilin ng mga apostol. Na ano raw? Dapat daw nating malaman na sa mga huling araw, lalo nang sa panahon natin ngayon, habang tumatanda ang daigdig, talaga papalapit tayo sa kawakasan. Yung huling araw, nagsimula noong unang siglo pa lang. Noong panahon pa ng mga apostol. Lalo na ngayon, papalapit tayo ng papalapit. Na sa mga huling araw daw, darating ang mga manlilibak at lumalakad ayon sa kanilang sarili mga pagnanasa. Talagang lilitaw ang mga false teachers. Kaya nga topic yan mga kapatid. Kaya natin tinatopic yan. Kaya natin tinatopic yung mga mababagsik na mga salitang yan, ng mga mababagsik na talata laban sa mga bulaang guro. Kasi yun nga ang bilin, yun nga ang utos ng Panginoon. So importanteng paksayan na pinag-uusapan nun natin. Kaya hindi natin pinagsisisihan yan. Kaya inabot tayo ng kahit inabot tayo ng 3 session, pangatlong session na natin ito doon sa isang maikling sulat ni Judas tungkol sa mga false teachers. Kasi mga kapatid, nakita natin yung kahalagahan na ang lahat ng mga kapatid ay dapat maging aware na meron talagang yan at meron posibilidad na lumitaw yan maging sa ating kalagitnaan. Kaya dapat tayo nag-iingat lahat, nagtutulungan tayo sa ating mga ginagawang pag-aaral na salita ng Diyos para huwag tayong mapamali na mga aral na napapakinggan natin. Balik tayo kay Judas, sa verse 19 na tayo. Ang mga ito, yung mga false teacher, ang lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong makamundo na mga hindi nagtataglay ng Espiritu. O pansinin ninyo lumilikha ng pagkakabahabahagi yung mga false teacher. Makamundo yan Talagang worldly lang yan. Mga material lang ang focus yan. Lumili ka ng pagkakabahagi. Nabanggit din ni Pablo yan. Yung mga salitang lumili ka ng pagkakabahagi. At nung banggitin ni Pablo yan, may kaugnayan din sa mga nagtuturo ng mga maling aral. Sa Roma 16:17. Alam nyo, pag may maling aral, talagang magkakabahabahagi tayo. Sapagat merong maninindigan At merong matatangay din yung iba. Tingnan nyo. Roma 16:17. Kaya ingatan natin yung maling aral Maging tayo, alisto. Sabi nito, ngayon sinasamo ko sa inyo mga kapatid, na tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong natutunan. Lumayo kayo sa kanila. Nakita nyo, no? Ano ang pinagmumula ng kaguluhan na yan? Lumili ka ng pagkakabahagi. Kung babasahin natin ang sa English Standard Version, I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine,
that you have been taught, avoid them. No? Create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Hindi talagang importante ang doktrina. At kapag merong nag-create ng obstacle laban sa mga doktrina, tandaan daw natin yan. Obstacle, katitisuran. Pagkaka-translate sa Tagalog. Lumili ka ng pagkababahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral. Lumayo tayo sa ganun. Kaya malalaman niya, mga kapatid, pag biblical kayo. Titingnan nyo, pag may nagturo, teka, mali ata yan eh. Korekin natin. Pag ayaw magpakorek layuan na lang natin. Kasi hindi mo naman mapipilit ang tao kapag ayaw niya. Pero pwede niyong korekin. Ako man, korekin niyo. Pag may nakita kayo mali, tingnan natin. Kung may mali tayong nasabi, tumatanggap naman tayo ng koreksyon. At pag mali ang itinuro ko, sasabihin ko sa inyo, broadcast pa ang gusto niyo. Na mali ang tinuro ko, babawin ko. Pero mga kapatid, kaya ako nababanggit yan. Gusto ko lang bigyan din sa inyo, pakita na ang pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos sa aral. Huwag tayong liliis dyan. Ngayon, tuloy natin yung basa kay Pablo. Verse 17 yan. Sa verse 18, yung kasunod lang yan. Sapagkat ang mga gayon, yung mga lumilika ng pagkakababagi, mga nagtuturo ng maling aral, sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mahusay na pagsasalita at matatamis na talumpati ay dinadaya nila mga puso ng mga walang muwang. Nakita nyo, instrumento yun eh. Yung pananalitang matamis, no, yung kahusayan ng pagsasalita, instrumento yan ng mga false teachers, mga naglilingkod sa kanilang sariling tiyan. Mahuhusay magsalita at matatamis na talumpati. Magagaling talaga. Walang kagatol-gatol kung magsalita yan. Alam mo, kagatol-gatol, walang posing yan. Dire-diretso. At sino nadadaya? Sabi, dinadaya nila mga puso ng mga walang muwang. Dapat magkaroon tayo ng muwang. Magkaroon tayo ng awareness. Pag hindi tayo aware, pwede tayo madaya. Balik tayo sa Judas. 1:20 na. Konti na lang mga kapatid. Ang sabi nito, ngunit kayo mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin sa Espiritu Santo. Unang punto, patatagin ninyo ang inyong sarili. Diyan natin kinuha yung perseverance of faith. Patatagin ninyo ang inyong sarili. Ano yung tungkol sa sarili natin? Ang patatatagin natin sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. So, kailangan maging matatag tayo sa pananampalataya natin. Pero paano tayo magiging matatag sa pananampalataya natin? Ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sabi sa Roma 10:17 yan. Yung pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig, salita ni Kristo, papakinggan natin. Lumalabas yan para tumibay tayo sa pananampalataya natin. Mag-aral tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. At syempre, hindi natatapos yan doon. Dahil tuturo rin sa iyo ng salita ng Diyos. Kapag ikaw ay nag-aral na nag-aral, tuturuan ka niya kung paano mo matutupad yan sa buhay mo. Ang salita ng Diyos din ang magtuturo sa iyo kung paano mo tutuparin ang iyong mga napag-aralan. Kaya maging matatag tayo mga kapatid. Maging masigla tayo sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Ano pa sabi dyan? Manalangin sa Espiritu Santo. Yung manalangin sa Espiritu Santo dyan, hindi yan yung magpe-pray ka, nakausap mo yung Holy Spirit. Nahihingi ka ng tulong sa Holy Spirit, nakakausapin mo siya. Hindi ganyan. Pansinin nyo sa English. But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. O praying in the Holy Spirit. Hindi naman sinabing praying to the Holy Spirit. Praying in.
Kaya nung translate niya sa Revised Tagalog Popular Version, ito sabi, ngunit magpakatatag kayo mga minamahal sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Yan ang ibig sabihin eh. Sa tulong ng Espiritu Santo. So hindi niya yung kakausapin mo yung Holy Spirit, no? Ang Holy Spirit, mga kapatid, napag-aralan natin, gabay ng mga Kristiyano yan. Siya yung gumagabay sa atin. So dapat ang mga Kristiyano ay nagpapagabay sa Holy Spirit. At napag-aralan na rin natin. Para gabayan ka ng Holy Spirit, magdesisyon ka kung magpapagabay ka nga o hindi. Ang ibig ko sabihin, magdesisyon ka kung tutuparin mo ba ang salita ng Diyos o hindi. Kasi kung ayaw mo tuparin ang salita ng Diyos, hindi ka gagabayan ng Espiritu Santo. Kaya nga, ano yan eh, yung a-action ka rin. So magagaling ka rin sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Lahat ng natutunan mo ngayon, dapat mag-decide ka, eto susundin ko to, Panginoon Diyos. Pag ganun ang nangyari sa'yo, gagabayan ka ng Espiritu Santo. Kaya sa panawagan na manalangin sa Espiritu Santo, nandun yung diwa ng isang mananampalataya na siya'y nananalangin siya sa tulong ng Holy Spirit, no? Nananalangin siya sa tulong ng Holy Spirit, pero magagawa lamang niya yun kapag nabubuhay siya nang ayon sa salita ng Diyos. Hindi hindi ka kukontrolin na para kang delusing robot. O kaya para kang computer, pipindutin lang, ganun. Ipoprogram ka, hindi. Magdidesisyon ka. Magsisisi ka ba sa kasalanan mo? Magbabagong buhay ka pa? Kapag nag-decide ka ng ganun, tutulungan ka ng Holy Spirit na makapanalangin sa Diyos. At titibay ka pa sa pananampalataya. Verse 21 na tayo. Ang sumunod na talata, sabi rito, ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos, na inyong hintahin ang habag ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa buhay na walang hanggan. Ano sabi dyan? Instruction yan. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Sino mag-iingat? Sa takbo ng pangungusap, keep yourselves in the love of God. Sino magkikip? Tayo, di ba? In the love of God. Ibig sabihin, tayo mag-iingat. Pag hindi ka nag-ingat sa iyong sarili, maaaring maalis ka sa pag-ibig ng Diyos. Ito, ulitin ko lang yung talatang nabasa natin nung panahon ng quarantine sa John 15:10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ano po nakikita natin yan? Yung kondisyon. Yung kondisyon para manatili sa iyo, sabi ni Kristo, ang pag-ibig niya. Bakit ko nasabing kondisyon? Linaw-linaw, sabi, kung. Dahil kung hindi matutupad siya yan. Pag hindi mo tinutupad ang mga utos ni Kristo, hindi mananatili sa iyo ang pag-ibig ni Kristo. Nag-example pa nga si Kristo eh. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. So si Kristo tumutupad ng utos ng kanyang Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. O kaya nanatili ang pag-ibig ng Diyos. At nananatili ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo. Dahil tinutupad ni Kristo ang utos ng kanyang Ama. Ganon din tayo kay Kristo. So, sabi rito, ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig sa Diyos o sa pag-ibig ng Diyos. So, kailangan tuparin natin ang mga utos niya para maingatan natin ang ating sarili sa pag-ibig ng Diyos. Kasi yung sinasabi nga, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Ano pa sabi diyan sa Judas 1:21? Hintahin ang abag ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa buhay na walang hanggan. Hintayin natin yung habag. Ano yung habag na yun? May kaugnayan saan yan? No, hindi material yan. Pwede rin dito. Pero malinaw naman ang sabi. Tungo sa buhay na walang hanggan. Yun ang hihintayin natin. Yun talaga mga kapatid, ang pinaka-goal natin
makarating tayo sa buhay na walang hanggan. At habang hinihintay natin yan, ingatan natin ang sarili natin sa pag-ibig ng Diyos. Okay na kailan? Aktibo tayo, di ba? Aktibo tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Aktibo tayo sa ating pananampalataya, sa pagpapaunlad ng ating pananampalataya. At masabi sa 122, ang iba'y nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. So, kahabagan daw natin mga nag-aalinlangan. Pag sinabing habag, aaksyon ka. Hindi yung, kawawa naman siya, kawawa, nag-aalinlangan. Tulungan natin yung mga nag-aalinlangan. Di ba? Hindi yung feelings lang, iniisip lang natin, ay, kawawa. Di ba? Alam niyo yung pag-ibig na wala naman tayo action. Wala rin yan. Ito, awa to, mercy. No? Siyempre, a-action tayo. Dahil yung sumunod na talata, sabi, ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo mula sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuotan maging ang damit na nadungisan ng laman. So, yung iba raw na iba'y iligtas natin na agawin sa apoy. Alam natin, sa pagtuturo ng Biblia, ang tanging daan upang ang tao ay maligtas ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At ang sino man hindi tumanggap kay Kristo ay mapapahamak sa kaparusahan na darating sa araw ng paghukom. Ang utos dito, mga kapatid, ay iligtas natin sila mula sa darating na kapahamakan. Diba? Agawin ninyo sa apoy. Kung talagang totoo, halimbawa, imagine natin, kung ang mahal mo sa buhay, papasok sa nasusunog na bahay. Diba, nasa labas kayo lahat. Mahal mo sa buhay, papasok. Nasusunog yung bahay nyo, papasok pa siya. Ano ang gagawin mo? Siyempre, aawatin mo siya. Uy, masusunog ka rin. Delikado na rin, huwag ka nang bumalik dyan. Di ba ganun gagawin natin? Kasi alam natin, mapapahamak siya. I-relate natin yan sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Kung ang mahal mo sa buhay ay hindi nananampalataya kay Kristo at ang kanyang pananampalataya nakita mo mali, na talagang meron siyang maling practices, hindi siya naniniwala sa salita ng Diyos, ano gagawin mo? Kumbinsihin mo siya. Kumbinsihin mo, akitin mo na maniwala ng Biblia ay salita ng Diyos. Dahil kung hindi, di ba? Alam natin ang katuruan. Si Kristo lang ang tanging daan. At ang nananampalataya kay Kristo ay dapat tumatanggap din ng kanyang salita. So, iyan lang yan eh. Ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo mula sa apoy at ang iba'y inyong kahabagan na may takot. Kapuotan, maging ang mga damit na nadungisan ng laman. Ano ibig sabihin ng kapuotan? May pinakikita lang naman dyan na huwag tayong mahawa dun sa mga masasamang gawa ng mga hindi mananampalataya. Paano napasok yan? No? Yung ganong konklusyon. Tingnan ninyo mga kapatid. Kapuotan, maging ang damit na nadungisan ng laman. Hindi naman literal yan eh. Literal ba yung damit, kapupuotan mo? Yung sinuot ng hindi mananampalataya na namumuhay sa laman, kapupuotan mo yung damit, ano ba makukuha mo kapag napuot ka doon sa damit? Alam niyo mga kapatid, ano yan eh, may allusion yan doon sa Old Testament. Bagamat hindi na utos ngayon yan. Ha? Sa Old Testament kasi, pag may sakit na ketong o ano man sakit, sinuot ng may sakit, mababasa niyan sa saan nyo ba mababasa yan? Sa Levitico chapter 15. Mga regulasyon doon na nakasulat tungkol sa paglilinis ng mga damit. Hindi na applicable yan sa panahon natin ngayon. Ngayon, madali lang naman maglinis ng damit eh. Kasi talagang may detalye sila ron. Sa Levitico chapter 15, kapag nagkasakit yung damit niya, kailangan linisin na mabuti, etc. bla bla. Ganun din naman sa tayo, di ba? Mas, pag may sakit, kahit nga wala sakit natural, pag marami damit, linisin natin. O parang yan, sa panahon natin ngayon, COVID-19 Galing ka sa labas. O yung chinelas mo, huwag mo na ipasok yan. Baka may dalang COVID yan. Yung sinuot mo sa crowd, yung face mask mo, diretso sa basura yan, kung hindi mo lalaban yan. Kung hindi washable yan, diretso sa basura. Kasi, baka mamaya may mahawa tayo Hindi wa dyan
Yung kapuotan, di ba yung kasalanan dapat nating kapuotan, napag-aralan na natin? Pinapalawa ko lang yan mga kapatid, na inyong kapuotan maging ang damit na nadungisan ng laman. Kapuotan mo yung damit, ibig sabihin, huwag kang mahawa doon sa mga masasamang gawain ng mga hindi mananampalataya, kundi ikaw ang magligtas doon. Hindi naman ikaw ang tagapagligtas. Akahin mo sila sa kaligtasan. Agawin mula sa apoy. Kaya number 1 nga gawain ng mga churches, dapat yung missionary, yung mag-akay ng mga kaluluwa sa kaligtasan. Yan ang number 1. Pangunahing gawain ng kongregasyon. Magmisyon. So yun o mga kapatid. So dito na tayo sa portion na doxology. Papuri sa Diyos. So 2 talata na lang ito. Ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo, mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapag-aharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. So, parang para sa Diyos na yan. Pero nakita natin, ngayon sa Kanya na may kakaya mag-ingat sa inyo, ang Diyos ang mag-iingat sa atin mula sa katitisuran. Ilalayo tayo ng Panginoon Diyos mula sa mga maling aral. Pero depende yan sa atin kung tayo magpapalayo. Kung tayo magpapasakop sa Panginoon Diyos, ilalayo niya tayo. Kung willing tayo. Hindi automatic yan mga kapatid. Pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, tika lang, yung ibang mga talatang nauna, i-consider natin yun. Pinag-iingatan mo ang sarili mo sa pag-ibig ng Diyos. Matutupad sa iyo ngayon yan. Naiingatan ka ng Panginoon Diyos mula sa pagkatisod. Pagkatisod, dun sa, ano yung pagkatisod dyan? From stumbling, di ba? Para hindi tayo madapa sa pamamagitan ng mga maling aral, hindi tayo madapa rin. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Pero may gagawin tayo, tandaan yan. Hindi yan bas-bas na magic lang na ngayon sa Kanya na may kakaya mag-ingat sa inyo. Nagpapakita lang din yan na iingatan tayo ng Diyos. Basta gawin lang natin yung mga ipinapayo rin. Dapat nating isipin yung pag-iingat ng Diyos sa konteksto na kung tayo ay mag-iingat din. So, ang iniingatan ng Diyos ay ang mga matuwid. Mababasa natin sa Pedro yan. Hindi ko na nga naisama rito. Doon din sa 2 Pedro, mababasa natin na ang Diyos ay naglalaan din ng nire-rescue niya rin. Inililigtas niya yung mga matutuwid. No, sinabi ni Pedro yan sa kalagitnaan ng kanyang pagdidiscuss ng tungkol sa mga false teachers, sa mga false prophets. Sa 2 Pedro, mababasa niyo yun. Yung diwang yun. At sa huling talata nating babasahin dito, sabi nito, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakilanman. Sa sulat ni Judas, mga kapatid, na ating napag-aralan, nakita natin ang seryosong pandaraya sa sanlibutan. At ang mabibigat pa nito, mga kapatid, nasa gitna pa ng mga Christian community yan. Isa nasa loob pa ng Christian churches. Ang mga kaaway ng Ebanghelyo ay naka-infiltrate. Napasok tayo sa mga komunidad ng mga mananampalataya. Nadapat sa kabila ng mga bantang ito. Ang dami niyan sinabi, no? Sa kabila ng mga bantang yun, nagtapos ang sulat ni Judas sa pamamagitan ng pagpapaalala na ang Diyos ang mag-iingat sa atin, na ang Diyos ang nagtatagumpay, at kung tayo ay mananatili sa Kanya, ay garantisado at nakatitiyak tayo sa isang tagumpay. Ang sulat ni Judas, mga kapatid, ay punong-puno ng mga babala. Ngunit tinapos niya ang liham sa makapangyarihang pagtitiwala
sa Diyos. Sa mga mapanganib na panahon, kailangan magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Hanggang dyan mga kapatid, naway napakinabangan natin ang ginawa nating mahabang pag-aaral sa napakaigsing sulat ni Judas. Pagpalain naman tayo ng Diyos. Purihin ang Panginoon Diyos at tayo'y muling manalangin. Muli po tayo